Ladies and gentlemen, Ria, hello. So ang aton nga topic for tonight is about VAUSI, Violence Against Women and Children. And this is to dedicate this live sa aking kapatid na si Claudine Barreto, na mahal namin ni Kate Brios. I was very upset and frustrated. Grabe gid ang akon nga. Okay, so shout out da Mr. Raymart Santiago, ang laos nga aktor nga bansot nga kama-kama nga dako ilong. Kag sa lahat nga mga lalaki nga nananakit ng babae, nga mga maliliit naman ang mga titi sa mga bilatsing iloy na mga hindi naman marunong magromansa. Shout out dyan sa mga lalaki who hits women. Hindi lang asawa, kundi sa mga boyfriend, sa mga live-in partners. Sa mga lalaki na mahilig manakit ng kapatid, sinasaktan ang mga nanay. Shout out sa inyong lahat. Kayo ang mga putang ina, kayo nga mga salot sang lipunan. Wala kayo, why don't you take your, why don't you pick your own size? Mga kaitlog nyo, mga katiti nyo, mga kamaskulo nyo, kapwa nyo lalaki. Putang ina, kahit ano bang sabihin nyo, mas malakas pa rin ang strength ng isang lalaki, compare sa babae. Grabe, alam nyo guys, sa totoo lang ha. I may thank you so much ga. I-message ako sa Suzanne. I-remind lang ako sa Suzanne sa atong transaksyon. Ang ako nga utod na bayad pa lang to, makuha pa lang sa sanya nga pag-ibig. So, i-pursue na to nina siya, ang property. Okay? Pasensya, wala problema. Gatsa rito, galambing lang ko. Okay lang na, wala kaso. Maliit man, malaki, iyan importante sa kay Eloy. Naklusyo, how are you? Do ka bongga sa atong picture na kao di photo, ang formalin ho. Mga lalaking walang bayag, mga bilatsing Eloy nyo, hindi pinalaki ng maayos ng kanilang mga nanay. Wala kayo sang ibang mga sadista. Bilatsing ilo nyo tapos takso ng mga tarugo nyo ang mga sizes, kilometriko malang ang kanipison. Malaki ba ang maskara ko? Hoy, Raymart, gago! Mabuti na lang bilatsing iloy kagani, swerte ni Jilly Dibilin iniwanan kapag katapos kayong nakita sa van nga nakahubad kayong dalawa. Alam nyo guys, kung tutuusin, matagal na ni nga tinatago ni Claudine ang whole story talaga. I am a fan of Claudine since, she was introduced to show business kasi magkaidaran lang kami na matanda lang ko na sa kanya ng 2 buwan. May ako siya July 20 na siya. So alam ko ang lahat ng pangyari kay Claudine kasi Claudine yan ako. Bago pa naman kami naging magkaibigan, Claudine yan na talaga ako. Wala ko cash card lang. Aryo. Hambala sa may card machine siya. Itap lang. Rain Tabuares, Amugani, ako'y umiyak din, Alas 4 na madaling araw dito sa akin, may nagtawag sa akin to watch the interview of Ogie Diaz. So, and I myself, I was a battered wife, sa aking ex-husband. Jealous too, thank you so much, 99,000. Karoon ko lang i-recognize ang inyong mga stars. So, it opened some old wounds, It opened some old wounds. It brought me back to where I was in my life 20-something years ago. Flowery, ay mo kasi Flowery sa matawan. Kaya nagabalik ang beautiful baby girl. Gago ng bilatsing iloy ni nga si Raymart ang iyod. Ala, kapaulan star si Pao Marie Samantha. Diyos ko, ano na lang ni man. Para sa mga lalaki, si Pao Marie Samantha, emotionally battered man siya before. Ala, Diyos ko, baby girl. 1 million, gaulan ang star. Diyos ko, ginuo ko. Matay siya, naginini si Punga nga dugo, nga bilatsing iloy sa mga stars, nga mga level. Hello, Daddy Francis. Welcome, Daddy. Salamat, giniwat sa imo unprecedented help sa akon akay. Of course, Dad. More power ka, good health, always loyal. Oh, Daddy Francis. Daddy Francis has been a loyal supporter of mine. Grabe man na sa sakon, magpagaga, spoiled man ko ni Saya sa stars ka sa cash, sa arasa sa Saudi, and last night, nag-reveal sa sakon, sang naging masilimuot yung kapalaran sa Saudi while doing my live. So, I think it's okay that I share ko ni sa mga kabay. Malumpat-lumpat ito sa mga topic, guys, ha. So, I've been looking and I've been wondering, kasi ako nga klase sang nanay, guys, kapag isa sa inyo ang nawawala, na nakaklose ko na dito, ako ay naghahanap. Hinahanap ko ang inyong presence, hinahanap ko ang inyong visibility dito sa akin. So, since Ramadan, March, sabi ko, bakit wala si Daddy Franz? Kaya nasanay ko sa kanya araw-araw nanonood dito Kung may stars ko, gapa stars. Kung wala ko stars, gapa Gcash yan sa akin. At lahat ng charity ko sinusuport. Yung pala, may nangyari na pagbalik ko sa FB. Pagbalik ko sa FB, gaulang yan po ng stars. Welcome ako na sa imudad. Yung pala, nakulong si Daddy Franz sa Saudi. He used to be a manager there of KFC sa Saudi for more than 10 years. Si Daddy Franz sa kasamaang palad na nagkaroon siya sang mishap. Hindi ko na sabihin ang case, but he was accused of a crime na
he was not aware of. Okay? So nakulong ng ilang buwan si Daddy Franz, yun pala ang reason kung bakit hindi niya ko ba i-DBI. So bakit hindi na siya naka-attend sa akin live, and I've been worried sick about him. Kung ano nangyari. So October 14 lang siya dineport sa Pilipinas, and he did not have one single cent with him. The resilience and the faith that he holds dear, you know, in his heart na makauwi siya ng buhay sa Pilipinas. Sabi ko gani sa kanya, bakit hindi mo ko minessage, nag-layover ka para dito sa Dubai 12 hours, maghanap talaga ako ng paraan kung paano ako makapunta sa iyo. Or may papuntahin ako sa iyo sa Chris Monfort, si Daddy Francis Gallego, bala, napiso sa Chris sa may Saudi, kaluluoy lang siya na ano siya na tawag na may ara karon sang controlled substance nga tablet malang parang pa-perk up malang wala inadala iya prescription, so wala na sa nakarason, gimpresula lang sa dayon. Para aware kayo dyan sa mga lahat nga taga Saudi nga mga kababayan natin, wag na wag kayong magbitbit ng gamot. Ay alo, God, Nathan First Underwater Atlantis with my friend Butang Kings. I take this 100,000 babab. Para aware kayo dyan, especially dito sa Middle East. Pero ang pinaka-strict kasi na sumusunod ng Sharia is Saudi. Wag na wag kayong magbitbit ng gamot kahit pagaling sa doktor kung hindi nyo dala ang prescription. Wag kayong magbitbit sang gamot na yan dahil minsan dyan sa Saudi, kapag nag-drive kayo, kag may checking, kag hindi nyo bitbit si prescription, dadalhin lang kayo, sabi ko sa inyo, sa Sharia, wala prosecution, i-judge ka kaagad. So ito si Daddy Francis, inusinti, saya nga may kasalanan pala siya. May dalawang gamot na hindi niya nadala ang prescription na para yung sa kanya haging prescribe sang doktor. Hindi na siya hinintay na para mabigyan niya some justification. Ang dalawa katablitas, Kendra, stop it! Nga dalawa malang katablitas, binugbog si Daddy Franz. Binugbog siya, tapos he was abused in Saudi, na he served Saudi for more than 10 years. And I know how it feels to be incarcerated. Dahil naranasan ko yan, pero hindi naman kami parehos ang kaso. Akin lang naman doon ay mga financial, dahil nawalan ako ng trabaho sa bangko noon. I was a banker. So nag-recession, nawala ko trabaho, hindi ko mabayaran ng mga loans ko, tsaka mga sasakyan ko, kag mga credit cards. Daddy Franz, he was the only Filipino sa kulungan sa Saudi. His company didn't help him. His friends didn't help him. Giniransak ang kanyang bakay. He was really down. Kaya grabe ang ang discerning spirit ko, kasi close kami ni Daddy Franz eh. Grabe siya magbigay sa akin ng tulong noon. Ang support niya sa akin. Hinahanap ko siya na Tapos sa GC namin, nag-uusap kami ni Leo. Saan na si Francis? Man gabatot siya paramdam. Baka may galit sa akin. I get yung pala sa kulungan siya. And once in a while, when I think about him, ginapray ko sa Panginoon, Lord, dalawang bagay lang to eh. Either namatay sa or kulong. Kasi, ulugan sa atin, nawala lang siya nga. He was supposed to meet, Leah, Joanna, magmi-meet up sila sana. Barangay Mermaids, thanks po, Madam. Jealous too. So, doon pala siya sa piitan, nabugbog, nagutman, lahat. And then finally, salamat na rin sa Panginoon na survive niya. Pero may hematoma pa dito si Daddy Franz na hanggang ngayon 7 months na hindi pa talaga nawawala. Dapat Daddy Franz, ipa-check up mo gidna. I sent him a little bit of help ang kaya ko. And from time to time, basta kaya ko, mapadalagid ko kay Daddy Franz while he is trying to get back on his feet. This is what family is all about, guys. This is what about friendship is all about. This is me. Your Iloy. Ginaseryoso ko pag nagsabi ako na kayo yung mga anak ko in another lifetime. Kaya kung sino sa inyo may problema, kagkaya ko, matulong din ko. So sa maliit nga paraan, sabi ko kay Daddy Franz, hindi tanggapin mong tulong ko. Kasi nung nagsa-start pa lang ako ng aking journey as a vlogger, you supported me, you fought for me, you stood for me. So ako naman ngayon, kahit okay naman ngayon kinikita ko, producer na ko, marami na akong pera, sabi ko sa kanya. Ako naman ang magbigay sa iyo akin ng GCash mo. So I sent a little bit of help because he just got deported October 14. Isang Pilipino na nagtrabaho sa Middle East for over 10 years and he came home with nothing. He was on his slippers, his shorts, straight from jail straight to the airport, wala jacket, nothing. Gutom-gutom sa Dubai airport, katulo ang luha ko kagabi, isang gatchat kami. Wala kakidad nakapangita sang cellphone, abi no? Sa mga Pilipino nga kilala nyo si Iloy Bugres, di ma-message ko siya. Kay wala kay ko di pagkaon, wala sa pagkaon. Nagainom lang sa sang tubig sa fountain diri sa airport. Maayo lang, kay may isa ka Pilipino nga mabait. Nilapitan siya, gahibi siya, gaiyak sa airport. Kabayan, ano problema? Ginaw na ginaw pa siya sa airport, gutom na gutom. Ako bala guys, kahit ano ko bala kakaaway ang isang tao pag gutom, tutulungan ko kahit siya pang pinakamasahol na hayop. Kaysa jail gani eh. Lahat mga kriminal na pero dapat talaga pakainin mo kasi iba ang gutom eh.
Mabuti na lang pinakain siya sang isang mabait na Pilipino. Sabi ko, dad, ko na message mo lang ko, maiyak ko ya sa guard, sang airport, sang pulis, maiyak ko nga pasukin ka lang doon, kagbigyan ng pagkain, ng damit, ng sapatos, at least makauwi ka sa Pilipinas na disinti, hindi nakatsinilas, you know? Hindi nakatsinilas, sa t-shirt, wala ka jacket, ang tsura mo gusgusin, at least nabigyan kita ng pera, na kahit pa paano, may bitbit ka lang naman ng plastic na duty free. So anyway, he is safe and sound right now in Guimaras. And sabi ko sa kanya, ako naman natutulong sa iyo, hindi man malaki, pero from time to time, I will check on you. Kapag meron ako, magbigay ako sa iyo, Dan. So, ganun ako magmahal, mga anak. Hindi man tayo nakita personally, or something, but for years that you've been supporting me, pagdating ng panahon na kayo rin ang mga ilangan ng tulong ko, I am here. Hindi ko yan nang iiwan na dahil hindi ka na makapastar sa akin. Hindi ka na sa akin makapagpadala ng pera, kaliwali ka na, no. Diyan ko ipapakita sa inyo kung paano ako magbalik ng kabutihang loob na pinakita nyo rin sa akin all these years. Pag nag-shagit ko di, oy, pastars ka mo da, pa-Gcash kayo, hindi nyo ko gina-let down. So, ang friendship ko sa inyo is dinidibdib ko talaga. Hindi kung ano ang makukuha ko sa inyo, ha. Akin to lambing ko lang naman to, pastars kayo, pa-Gcash. But what I can also offer, what I can give you. Kasi darating ang panahon, guys, na we will need each other. You know what I mean? Kaya ayaw ko sa tao nga kabi ng kabi. Pakakatulad kay punga nga bilat sing iloy nga patay huya. Kabi lang na siya nga kabi lang pingasan. So, ang aking friendship sa inyo, guys, hindi nagtatapos sa pagbibigay nyo ng stars at Gcash sa akin. And then, one fine day, hindi na kayo makabigay, wala na kayong kwenta sa akin. No. Diyan ko mapakita sa inyo kung paano ako magbayad din ng utang na loob. Ako grabe ko sa utang na loob, guys. Kaya sabi ko, Daddy Francis, huwag ka mahiya, tanggapin mo ang padala ko. Bakit noon nang wala ko, pinapadalhan mo naman ako, Bakit noon pinapadalhan mo naman ako Gcash, hindi ka nga nagsawa? Halos araw-araw ka sa akin mag-Gcash. Ako naman ngayon ang mag-Gcash. Tanggapin mo, ba't ka nahiya? Iyak si Daddy Francis. Sabi ko, hindi. Magkaibigan tayo. Nagdadamayan tayo. Ako ang klaseng kaibigan na sa hirap at ginawa. Galit ako sa mga nagahingi dito sa mga ihudi puta na hindi ko man makita ang kanilang support sa akin kahit mag-share sang live ko ang mga bilatsing Eloy. Kaya ako sila minumura. Pero mga katulad ni Daddy Franz na who supported me since the beginning of my journey, I am here for him. Sabi ko, until you get back on your feet, andito ako sa iyo, Dad. Just call on me. I am here. Sabi ko, next to God, next to your family, meron kang kaibigan dito. May nanay ka dito, Eloy Bugris. Okay? Naawa ko sa kanya kasi hindi nyo, grabe guys, the worst thing that could ever happen to you is being incarcerated and no rights to call your family. Hindi mo makita family mo, wala ka sang justice. Walang magbisita sa iyo, iniwanan talaga siya ng kalahat niya mga kaibigan. So ipa-feel natin kay Daddy Francis Gallego na dito sa atin sa Team Purple Elitista, Eloy Bugris, tayo dito ay nagdadamayan. Hindi lang ako lang niya ang bigyan niyo. Ako'y nagbibigay din basta kailangan. Ay yes na, okay na. Ay, kaluluwi kay Daddy Franz, malambot na lang. Kaya alam niyo ang trabaho ng isang OFW, guys. Hindi basta-basta kami sa ibang lugar. Ang isang paa namin kung tutuusin na sa hukay. Ay, yes. Of course. Dali lang ga. So, kung sino sa inyo gusto nga maghatag kay Daddy Franz ang hamili nga pulig, just let me know. Kay walang-wala. He went home with an old slippers that his kapwa prisoner gave him. He lost his car. His 2 million peso savings was forfeited by the bank because his ikama, his national ID, was expired when he was released. Imagine, nagutman siya sa airport, tapos gakurog pa siya sang lamig. Kaya sabi ko, alam mo, Dad, kung nandito ka lang ngayon sa tabi ko, yayakapin kita. Sasabihin ko sa'yo, okay lang na this shit that happened to you, ang nawala sa'yo, kikitain mo yan ulit. Kasi you will get up. You will get up and you're going to fight until you're back on your feet. At nandito ako bilang isang kaibigan mo. Hindi ta kaya iiwan, hindi ta kaya hindi kita iiwanan dahil ngayon hindi ka na makapag-Gcash sa akin, no? I am here. Pag may kailangan ka sa akin, kahit hindi ko pa nakaya, gagawa ako ng paraan. Kasi nung mga panahon na ako'y nagsastart pa lang, hindi mo naman ako pinagkaita ng Gcash tsaka stars. Kung bilangin ko na pa Gcash akin ni Daddy Franz, malaki. Siguro mga 100,000 for years. So bakit ko ipagkait sa kanya ang kindness na ibinigay niya rin sa akin sa loob ng ilang taon? So ganun ako magmahal. Nathan, arikin send ko na si mong Gcash ni Daddy Franz. Kaluluoy lang kay Daddy Franz. Share the live guys. So kahit mga konti-konti lang na guys.
ang ating pasalamat ko gyapon loy kay nakapuli kumpleto palawas. Correct dad. Wala na uto diya kamot, wala sa ginuddan tudlo, wala sa ginuddan sang iya karugo, wala sa ginlupog. Kumpleto gyapon siya bisan may mga blue black eye na kag mga saputi bugi in the wonderland. Pero nakapuli sa iya nga pamilya nga buo siya. So from your little family here, Daddy Franz, Team Purple Elitista, ikaw ay niyayakap namin. Group hug. Oo hindi ako yan nang iiwan, guys. Hindi ako nang iiwan. Yan dapat ang ating sinishare sa social media. How to give and take and paano makiramay sa mga taong naging mabuti sa atin. Nahalin sa prison naging deport sila, nilalagnat pa yung isa. Tanan nag-help din ako kaluoy sa ila. Oo guys, grabe ang struggle ng OFW. Kaya I'm always thankful sa second chance na binigay sa akin ni Allah. Sa second chance na, alhamdulillah, yun palagi ang prayers ko. Alhamdulillah, na I was about to be deported too, pero by the power of Allah, na nag-iisang Diyos, dinasal ko talaga, Lord, wag muna. Dahil ako isang single mom, paano ang mga anak ko, paano ko sila mapagtapos? Kung ako ma-deport, ano ang sahod sa Pilipinas, hindi kakayanin. Hinipo ng Panginoon ang heart ng judge at sa tulong din ni Tatay Digong. Because he was our president and the judge respected him. Sabi niya, so you know, you vote for your president? Sabi sa akin ng judge. Bako, yes. You're Duterte? Yes. Okay. Afraj. Tapos hindi ko gindeport. Gingaan ko sang isa ka chance. So me, when I see people na pareho sa napinagdaanan ko, alam ko na kung ano nakasakit na mawala sa yung lahat. Nauwian ko rin ang aking apartment na wasak. Sasakyan ko nga may ano na ang ko, ang gulong ko, may tawag ni nakalak na kinukuha na sa akin, grabe ng penalty ko. I started from the very beginning. I slept on the floor for a month na ganito lang kanipis ang aking bed isang unan kasi wala kayo. But look at me now, you know? I'm a producer / manager / businesswoman, o diba? Hi. Daddy Franz, i-check lang dadang mo nga nga Gcash alin kay Nathan Cervales, ang aton nga CPA nga taga Qatar. Munyeka na siya. Munyeka nga Ichustera Virgin. Thanks, Gid Gingaan. Yes, ito man si Leo, taga Saudi, manigingaan, second chance kay kung hindi, mapuli man ko nga gurisnay. Okay, correct. Kita may mga second chances kita, Leo. We make the best out of it. That is why I always remind you guys to continue being kind. Mag-ano kita wag tayong madamot. Huwag tayong madamot sa pagmamahal, sa friendship. Huwag tayong madamot sa pera. Kasi ang pera kinikita, yan, nasa scam na nanakaw yan. Kapag may taong gutom, pakainin, except lang kay tunga nga alpot na si Dugong. Stop it! Daddy! Hindi ako kay accountant, alpot, pasakay ka lang bala, roll with it. Back to zero kuloy, pero kaya mo isa nga nag-lift up sa akon sa advice mo sa kunyas. Bilang si Iloy na kaya ko, ganing nga babae ko, ikaw pa nga lalaki, kakaya mo na. Bala kapag nasa ilalim daw tayo, isa lang naman ang way dyan up. So, kung naslampasan mo ganitong impyerno, 7 buwan, putang ina, na ngayon nasa labas ka na, marami ka nang magagawa. Use this experience and pains, you know, and labors as a fuel for you to get back on your feet. Dapat gidi, ano ang gagawin mo? Magkulong ka dyan, kag mag-iyak, no? Ito na ang time, bawiin mong 7 months na nawala sa'yo, naninakaw sa'yo. Nakatama lang sa scatter, Iloy, ahay, thank you so much. Dugang-dugang yung stars ko di sapat. So guys, be courageous. Ay, okay, busalamat, gid ka, busalamat, gid ka, Nathan, ahay. Daddy Franz, ay kanami lang sa mga anak ko. Amo niya, paano ko kamo ginapadako, dire. Ito ang tiniteach ko dito, ang magbigayan, hindi magdamutan. Magbigayan. Ayan, Daddy Franz, na-send na sa iyo ni Nathan. Aradadad. Ahay. Tanawalan da kalihog ang iya nga 300 million. Ay, oo, ma'am, sure, karon na itong ako nga love gift sa imo ha, mga alas 11 diri. Kaya nga ito nga admin nagakuan pa diho. Sakoy-sakoy pati sakon. Babawi dubli-dubli pa na sa blessing ng Panginoon. Basta keep the faith lang, palagi magdasal. Okay? Ma-pray lang kita, permi gina, always prayers, guys. Okay. Nabato niya lang Nathan, ang imo nga padala nga 3 million. Damo ka gali nakatama ka sa scatter. Ay abaw, grabe, dugang-dugang man ang stars ko, siraduin na lang ni Gismel man, no? Maluoy-luoy ka man. Ay, ginoo ka. Correct. Pagbagsak, bangon. Bila Chingiloy. We cry, we
We crawl. We get frustrated. Then we get up and we fight again. Yan ang mga anak ni Bugris. Hindi tayo napapatalo sa mga mga pagtilaw. Shit. Wala na yung pulo sa naton ng mga konsulit ng mga bilatsing iloy. Mapatay ka na yan. Tis kanila buligan. Ambot lang base si Kwan si Daddy. Daddy Franz, try mo sa uwa, be. I thank you so much, daming girger. Uy, mabalik na si mo 1,000 times. Madaog ka sa Madaog ka naman sa scatter 100,000. Mark my word. Oo, sige, lang. Scatter ka lang da. Madaog ka naman 100,000 na naman. God is good, Lord. Yes, God is good all the time. Reina Tikar, everything that happens always have a reason. And it's teaching us to become stronger. We might not know the reason right now. But on the latter part, He will make you understand. We may not fathom His understanding, but He will give us the discerning spirit to understand. Di siya 7 months, ako gani 11. Daddy Francis, ako gani 7, kala ko 11 months. Okay lang na guys. Ganun talaga ang buhay. Chelsea Lacauso, ang gusto nga magbuli kay Daddy Franz to get back on his feet, just message me or message him. Kung gusto niyo magbuli kay Daddy Franz, financial, prayers, or whatever you can, ari siya sa inyo. Maghatag ka mo, para i-bless ka mo ni Lord Bilatsing Iloy nyo para sa ulihi. Magmilyonaryo ni sa magdaog ni sa saluto, di puta, mabalik man ang iyong kabutihang puso. O, di ba? Naging mabait si Daddy Franz sa akin. O, ngayon, ang kanyang itinanim na kabutihan, na ibalik ko sa kanya. Dahil mabait siya sa akin eh. Mahal ako ni Daddy Franz. Habang nag-start ako, araw-araw kapajika sa akin, 1,500, 2,000, lahat, grabe. So ako naman ngayon. O, diba? God bless ka, good health, good permi. Ayan. Na ikaw, Daniktan, hindi ka na nagay sa pangsupa, dakat magpa-boulevard of the broken dreams. Puy supla. Si Daddy DJ, nakapuli naman si nakapuli naman si Daddy Franz. Wala gani si Franz sa ako, naka-message ko naka-message. Tapos si Daddy DJ, dayon ang balon ko nga buligan. Sabi, wala ka balon, hindi natin alam na nangyayari sa kanya. Okay, anyway, so again, shout out dyan sa mga mapanakit na mga asawa na mga lalaki na ginawang mga bunjing ng kanilang mga ina. Hindi tunuruan na magmahal ng babae na walang kondisyon. Ikaw, Raymart Santiago Bilatsing Iloy ka, dapat ang ginasaputi mo lang si Tulfo. Bakit hindi mo to balikan si Tulfo kag siya ang saputihin mo? Right, Ryan, thank you 200 stars. Bakit yung si Sister ko, Claudine, ang gimbubong mo ang iyo di puta ka? Alam niyo matagal na kumiya may mga picture sa mga pasa-pasa ni Claudine. Matagal na yan na balita, pero kaso nga lang, ginstop yan. May kaso na si Raymart nga Vauci, kinasuhan asa ni Claudine, violence against women and children. Kaso ma-influensya ng Bilatsing Iloy and Claudine, na si Claudine kasi naunahan sa kanyang anxiety at depression, meron na siya ngayon sang gag order. Ito hindi lang ito kwento ni Claudine sa akin. Bilang isang fan, talagang kapang kususog ko ever since pa na iya, nung naghiwalay sila, hindi pa kami magkaibigan ni Claudine. Ngayon, nakalabas to lahat, bakit nag-ingay ulit itong si Mami Inday? Isa ang rason kung bakit, putang ina, kinuha mo na ang 119 million, may kopya ko din, nakita ko ni sa sa Pep Magazine something. 119 million, Bilatsing Iloy, kakagang siyempre ang mga kaibigan, mga common friends namin ni Claudine, ang mga friends niya rin na alam na magkaibigan kami ni Claudine, ginapadala na sa akin, 100 million pesos ang kanyang Metrobank. Ang mali kay Claudine, masyadong mabait si Claudine, guys. Alam niyo ang pagkabait ni Claudine, nakakainis. Napaka-selfless niya. Yung inuuna niya paisipin ng ibang tao kaysa sa sarili niya. Ngayon, ginakaw mo ang Bilatsing Iloy ka habang gakantutan kayo ni isang bigaon man nga si Judy. Nga walang awa ka rin, akala ko mabait ka. Numero 1, kagali ka plastikada, Judy Santa Maria, ba't ka ganun? Kung tutuusin, by law. Kung isipin, kirida ka kasi hindi pa naman anal si Claudine kag si Raymart, she is still the Mrs. Santiago. Yudi puta kapwa babae mo, hindi ka marunong magtulong. Kung mabait ka nga isa kakabit or girlfriend ngayon ni Raymart, dapat masabihan mo sa Raymart, maawa ka sa mga anak mo. Ito ka pala magtrato sa ex mo, bilatsang amay ka, ganituhin mo rin ako. Ibigay mo nararapat kay Claudine, bakit ginsamkin ka mo ang lahat ng 129 million sa Metrobank at 700 million, totoo niya na-mention ni before sa akin ni Claudine mga few months ago, 700 plus million sa video niya. Ito ang kinuha mo sa kanya, kaya si Claudine nagadulurusa. Bilatsing Iloy, paano kay mo Raymart nakakatulog sa gabi man ang mga tuition sa anak mo, iba ang bumabayad. 1 million, 2 million ang tuition sa Brent. Bakit nagingay si Mami Inday? Kay Bilatsing Iloy ka, may property si Claudine sa Ayala. Meron sa property doon, ilang hektarya, binibenta niya sang 10 million. Nakiusap na galuhod, ay Bilatsing Iloy, kung makita nyo lang ang gipadala sa akin ni Mami Inday nga video kung paano si Claudine galuhod. Literally.
Nagaluhod si Claudine, gapakitluoy sa telepono, gaiyak. May pare sa tubangan kasi ga-meltdown siya. Mapirmahan ka kayo, hindi mo naman to lupa. Lupa ko sa ni Claudine, bago pa ko makakilalang bilat yung iloy kang bansot, kang malaway kang ang ilong mo sa pagkat ako dako. Wala ko yung nagupuan, si mong gago ka, hero ka lang sa pelikula. Sa totoong buhay, sa tanista ka. You di puta guys, oh my God. Itong mga ano ni Claudine. Shout out Jealous to, thank you so much, I love you. Ito oh. Dali lang. Share the live guys. Wala bayag gago. Ang ginakastigo mo babaeng bilat sang amay ka. Nga walang kalaban-laban ang yudi puta kang sapat ka. Dapat ang ginakastigo mo si Dennis Padilla lang kastiguan. Chiloy mo. Sa sobrang bait ni Claudine, hindi siya napaprenup. So ang milyones, yung almost 1 billion, ginshare ni sa bilat sing iloy ng kwan laos. Wala na yung pelikula yan. Mga pelikula, mga charat, extra ka na lang. Tingnan nyo ni. I will show you. I am in good authority to show this. Grabe kid guys. When we visited them, Dali lang guys. so when we visited them, they embrace Grabe. and by children. They have gone through a lot, but they are still willing to be loved. We will pray for you. What's your message to your siblings? First, what can you say to them? Claudine is struggling guys. Kaya bakit mahal na mahal ko to eh. Yes, yes. That's true. Grabe. Kaya bakit mahal na mahal ko tong si Claudine? Because I know how it is to be battered. Ganito, grabe ang iyak ni Claudine dahil ayaw mong pumirma. Hindi pagpirmahan sang di puta ang lupa na alam mo sa sarili mo, it doesn't belong to you. Para sa mga anak, ginbenta yan na 3 years ago. Yung title hanggang ngayon hindi pa nililipat because you refuse to sign Raymart Santiago. Sabi ko kay Mami Inday, bakit hindi ni si Claudine nagasalita, nakagag-order kasi siya? Uti, sige. Mapunta na lang sa kay Tulfo eh. Ilabas niya to. Nga ganitong ginagawa sa kanya. Papirma na siya ha. Ikaw traidura ka, Judy. Mapirma na si Raymart, tumawag ka. Sinabihan mo si Raymart kuno. Sabi sa akin ng isa sa mga assistant ni Claudine, nagchismis sa akin. Kasi siyempre close kami ni Claudine mo, ang lahat ng mga nanis niya. Lahat ng mga staff niya nag-ano na sa akin, nag-communicate na kapag masama ang kanyang pakiramdam. Ginatawagan ko na nila, hindi na ako masyado nag-post kasi ayaw ni Claudine nga lahat ikukwento ko. Pero ito ngayon, inano ko sa kanya, let me use this as a reminder and as you know, an awareness to women like us na ginbugi in the wonderland. So sabi niya, okay. Mapirma na si Raymart na gago nga walang bayad ng bilat yung iloy ka. Tumawag ni sang iskabitsi, uy Judy, ano ka, hindi ka legal. Hanggang ngayon kirida ka nga, anong papel mo kay Raymart tao? Kabit ka. Tumawag sa wag mong pirmahan ng balasang alpot. Bakit, ano ka da? Hindi ba laging lagay ka ni Claudine sa walang kapalit noon? Wala ka man kabalaslan ng bilat yung iloy, wala ka man isang sarili mo, gid nga pelikula nga nag-prime princess ka. Gasabit-sabit lang kayo sa kasikatan ni Claudine noon. Hindi sa pirma kaya nag-breakdown na naman si Claudine kung bakit sila Mami Inday. Wala sang choice. Pinatawag si Ogie Diaz na sabihin niya na ang totoo, guys. Claudine kept quiet all these years na hindi niya naging siwalat kung ano ang mga totoo na nangyari because she is ashamed. Nga ginagapos ni sa sanggago. Ginagapos sa ginagait sa kay mahiwalay na sa kay Raymart sa dista. Nananakit so every time she tries. Nga ayaw niya na, ginasindutan niya, hindi sigarilyo ang ginasindut niya, tubako. Yan ang sabi sa amin ng mga common friend kag reliable source ko. Patay huya ka nga gago ka, wala kang awang bilatsing iloy mo. Itong ginawa ya kay Claudine, grabe siya guys. Thank you so much Rayam, I love you nak. Ikaw Judy, akala ko mabait ka nga disinti, puta-puta ka rin pala. Kabit! Hanggang ngayon kabit ka, hindi pa naman anal si Claudine, siya pa rin ang legal wife. So sabi ko, since siya ang legal wife, dapat makuha yung pera. Bilat siniloy kakamarog si Raymart, pinatago niya sa kung kay sino-sino sa mga kapatid niya. Kaya awang-awa ko kay Claudine.
If only, sabi ko sa, ano niya, sa assistant niya, pagkatapos ng kanyang ng kanyang shooting, kahit 1 linggo, papuntahin niyo siya dito nga makarelax siya mala. Alagaan ko siya dito sa Dubai muna, mapalayo doon sa muna sa Pilipinas. Grabe ang kanyang depression. As in. Ga-anxiety, alam nyo, may mga times na before na this last few months, pag inatake si Claudine ng kanyang anxiety, gasuka na sa. Sabi ko, sis, you have to fight this. I don't want you to be bulimic. Mga anorexia, bulimia siya pala. Grabe yung struggle ni Claudine, as in. Hindi pa, ma'am, process pala na sila annulment. Hindi pa sila anal. Wala man divorce sa Pilipinas. Mung kinasal na sila sa church. Kaya mahirap ang church, guys. Ari, guys, oh. Ito ang ebidensyang to galing giniya sa pinaka-reliable source. Ito nang galing. Ito ay ebidensya sa Bausi case ni Claudine nga matagal ko na to ya. Meron ako ni matagal kasi Claudine yan nga ako. Galing giniya sa kwan sa tawag ni sa prosecutor nga office. At hiningi ko ulit nung nalaman ko nga ginakawan siya sang ito na ba lang nga nag-vlog na ko. Ari, guys. Ayan. Kapag nagasabi sa kanya si Claudine nga hindi na kay gapanakit sa gapanampuyong, gapanindak sa kapag may mga gusto siya, kagaselo siya, sa kung ano-ano, yan ang rason kung bakit nag-tame ang career ni Claudine dahil kay siluso niyang bilatsing iloy nga kama-kama nga gago. Ayan, guys, oh, na mga pinalian ni sa paa ni Claudine nan tingnan nyo bala ginapaso yun isang tubako ginagapos si Claudine tapos ginapaso sang patay huya hinimo sang gago ashtray grabe. Claudine doesn't deserve this. She doesn't deserve this. And in order for him to get away sa mga ginawa niya kay Claudine, gina-injection na niya si Claudine sang sang ketamine. Ano naman ang sa kabayo na bala. Nga si Claudine maghay nga hindi makasalita. Tatawag, narinig nyo ang video ni Mami Inday. Matawag sa daw, ma'am, help me. Tapos injeksyonan sa ni Raymart, hindi na sa makasalita, gaamo na lang niya sa bahay nila. Kahit siyempre ginapahay sa ni Raymart, tapos pinasok sa patayuya si Claudine sa sa St. Luke, sa psychiatric ward ng 16 days, wala naman sakit. Ginanervyos lang sa kanya, gakurug-kurug ang isa. A man who treats his wife this way like an animal does not deserve to live. Gimpasok ya para may rason ang bilat sing iloy nga mambabahi ang gago. Nga makamkam yung tanan nga kwarta ang alin. Ang nirason mo nga dapat kuha mo ang kwarta kasi Claudine adik, hindi sa adik. Nakuha ko ang record sa St. Paul's, wala sang medicine sa katawan, wala sang druga. Ang sa katawan lang ni Claudine, ang sa depression, kag sa anxiety, yun ang totoo. Nakabil ka lang ngayon sa bawsi mo, tapos gingag order nyo si Claudine kaya hindi makapagsalita. Bilat sing iloy ka mga klase sa pamilya, kadi Ruel Santiago ni Randy Santiago, gaalano ka mo? Naalala nyo ang asawa ni Sherin Reyes? Nga kapatid din sang gago ni nga si Raymart, nga sinuna pangalan niya? Ruel Santiago, Randy Santiago, Raymart. Ang isa na ba lang sinuna sa gani nga Santiago? Hinilwalayan lang to ni Sherin, kay kapusadistaman to. Gina-Boulevard of the Broken Dreams sa to si Sherin Reyes, ang sa una bala sa Wawawi nga host. Amo man to ang rason kung bakit nag-iwalay, kaso si Claudine maluya lang sa she is weak. Because she fears for her life. Nadakop si Claudine sang nervyos. So kitang mga babae, i-share nyo ang aking post. Ang mga pasa niya, mga black eye niya, ito bimbinta nga niya si Claudine, hindi si Claudine, wala siya gasabuya. Wala siya gasabu, wala sa manakita sa mga anything, medical report that is a lie. Gingawa-gawa na nga sang gagong bilat siyang iluya kay gusto niya. Wala na siya pera when they met. He was a nobody. Action star sa nga laos. Ga-extra na lang sa nagakwa na lang sa kakumidi-kumidi upo ni Dennis Padilla. Grabe. Maalwan gina siya kabuot-buot sa iya, ma'am. Grabe kabuot-buot si Claudine. Ang ginaiyak niya ngayon kasi kakasuhan yung agent na nagbenta sa property 3 years ago nga hindi pa naman cash pero dapat ang title i-transfer na hindi si Raymart magperma. Ang iniisip niya ining si Jet nga mawalan sang license. Sabi, ano naman, sabi ko sa kanyang alalay, sabihin mo siya huwag niya isipin ibang tao. Isipin niyang sarili niya. Ito na nga nangyayari sa kanya, putang ina, iniisip ka ibang tao. Pag grabe si Claudine, nakakainis ang kanyang pagkabait. Grabe. Sherilyn Reyes pala, thank you Scarlett. Si Sherilyn Reyes, ganun din ang nangyari sa kanya. Gina-Boulevard of the Broken Dreams siya sang Santiago din. Sino gani pangalan sa asawa niya dati, Scarlett? Si Sherilyn niya may asawa na ngayon mabago. Kung hindi magpa-Boulevard of the Broken Dreams, alam ko yan kasi gustong-gusto ko muna si Sherilyn kasi ma-eloquent na babae tsaka talented din. Ariyo. Tingnan nyo niyo, itong pag-Minico Ligalia, when she filed the vowsy, guys. Ayan. Ang araw na,
Ara ang club, ang ano oh. Ang saputis, ang gagong Raymart kay Claudine, bilat yung Eloisa. Ayan oh, na. Kaluluoy, kita si Claudine niya. Hello, Mami Min. How are you, Mi? Ayan. Amo ni siya. Amo ni mga pictures niya hindi na palabas. Kinuha ko talaga ni sa reliable source kasi sabi ko hindi na ni tama. Nga isa na lang ang hinihingi ni Claudine sa'yo. Bilat yung Iloy ka man niya, putang ina ka man niya, Raymart ya. Hindi mo naman nasa lupa, lalong-lalo na wala nga daya pakialam ang alpot mga si Judy. Bakit tayo mapirma para na sa anak mo si Santino mag-aaral kasi sa Japan eh. Ako kasi si Santino minsan, hi tita Iloy, how are you? Mom said, if you're awake, makachika kayo, ginatulungan si Claudine hindi marunong sa Facebook kasi si Claudine may nag-ano sa kanya, may nag-manage, may admin din siya para sa Facebook niya. Si Santino na ang nag-save sa mga videos na ginapasa ko kay Claudine ng mga nakakatawa na bala. Napasahan ko sa mga video. Si Santino mapa-Japan ang anak mo, dugo mo na Raymart. Wala sang inyong tuition. Kaya ibenta ni Claudine 20 million ang lupa ya sa Ayala. Hindi mo na lupa, gago. Bilat si Iloy ni kasatanista si Raymart, napakasama ng ugali niya. Tingnan nyo ang pinost ko. Nga interview ni Mami Inday with OG Diaz. Yun lahat naka-revelation na kasi hindi na talaga kaya na si Rayleigh Santiago pala. Yun ang asawa ni Sherilyn. Ang rason din kung bakit na sila naanal dahil din sa dista silang magkakapatid. Si Sherilyn kasi matapang yun eh. Ginsaligin ano ya to gin-announcement kato nga gina-sexually abuse kahit ayaw niya ginabuli sa sanggago nga si Rayleigh. It runs in their blood. Kahit ang kanilang nanay ginabugi in the Wonderland din sa kanilang ama nga si Santiago nga direktor nga ano nga traitor man nga lampingasan. Mi lantaw kami isang akong live mi. Share the live baw magpa-Gcash magdaka mo ay ahay. Kaluluoy, gidya bingbing kay Claudine. Hello, Daddy Gary, hi. Kaya, if you are in this predicament, if you are in this situation, do not stay in the dark. Let it out in the open. The only thing that could help you is when you go out in the light. Huwag kayo dyan ka magtago-tago. Putang ina. Fuck, shame. Ano naman ngayon kung mapaya ka? Gina-embrace na ngayon. Ang katapangan, hindi kahihiyan, girls. Ang sabihin mo ang totoo na ikaw ay binubugi in the Wonderland because wala ka power dyan. Even if you are economically abused or mentally abused na ang asawa mo, sexually abused, kahit ayaw mo patsupain ka, abuse yan. Rape na! Sabi rin sa akin, sa mga alalay ni Claudine, minsan nag-syagit sa kanilang bahay. Noong nagkasama pa sa ni Raymart kasi kahit hindi niya gusto, ginapilit sa mga gago. Kayo ng mga lalaki, kahit maasawa pa kayo namin, pag sinabi namin wag. May mga panahon na hindi lang mag-open ang aming putay, bilatsing iloyo, hindi kami magbasa. Ang mga pitpit namin hindi gabasang di puta kayo kung ayaw namin mapakantot, magbakoy kayo. Ganyan din yung mga tarugo nyo, bakit kailangan hindi isaksak sa bunganga namin? Kung hindi sa bunganga, sa putay, kung hindi sa putay, sa boulevard. Ginapwit yung mga asawa nyo, pakyo kayo. Paano kayo pinalaki sa mga nanay nyo? Bakit kayo mga demonyo? Di puta kaliit-liit ko din 46 kilos. Tapos kung balibagin sang gago sa harap sa mga masahista, sabi sa mga lalay ni Claudine, sa harap sa mga masahista kag sa mga bodyguard, ginagai ang isa sa kama kag ginasindutan sang tubako, bilat sing Iloy kang gago kagabay pa mapreso ka. Kaya girls, tulungan natin si Claudine na ma-spread itong kalagayan niya. Nga para magkaroon na ni sang linaw. Ang vowsy niya kag makabigay na sang sang judgment, ang judge na mabalik na sa kanya ang kanyang pera. That's her money too because they're still married. Dapat grabe sa kasatanas, ginpatago sa mga kapatid ang pera nga almost 800 million. Kaya si Claudine nagadulor, mabuti nga ngayon may teleserye na siya. Patay huya, pati bahay kuhanin. Wala si Claudine, gamumo ayaw niya gitsang gulo. Ito lang, ang Ayala, pirmahan mo kay para sa tuition ni Santino ng anak mo sa Japan. Ba't ayaw mo pirmahan, di puta, kakakasuwa na siya. Hindi ko alam kung pwede kung ipagwa hindi yung video. Nga kaluluoy, gitsa nga nagapangayo sa kay Raymart, sang 10 minutes ba lang? Mapaalam ko muna kay Mami Inday.